Over 40 or 50 years old ka na ba? Siguro isa ka sa mga 40s na nagbabalak ng mag-change ng career o kaya kung nag-abroad ka, nagbabalak ka ng umuwi sa Pilipinas at mag-for good. O kaya naman nasa 50s ka na at malapit ka nang mag-retire at iniisip mo kung ano kayang gagawin mo pagka once na mag-retire ka. O baka naman isa kang stay-at-home mom na kagaya ko na naglakihan na yung mga anak mo at ngayong malalaki na sila, nag-iisip ka na kung ano naman kaya ang gagawin mo gayong overage ka na at hindi ka na makabalik sa workforce. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kailangan mo magsimula ng YouTube channel kung ikaw ay nasa 40s or 50s na. Hello, I'm Mommy Jane, a mom of 4 and a wife. And I'm here to share with you my journey as a child of God in my 50s and beyond. So, gusto nyo na nga mag-change ng career or tapos na ang trabaho nyo dahil retired na kayo or you're a mom who's thinking of starting something new. Bakit hindi ka na lang mag-create ng sarili mong YouTube channel? Kasi kung in the future gusto mong magkaroon ng negosyo, malaki ang maitutulong ng YouTube channel mo. Kasi bakit? Kasi sa ngayon, napakahalaga ng branding, yung makikilala ng tao yung brand mo. Hindi yung brand na, pangalan ng product, pero yung sarili mong uniqueness at makikilala ka ng tao kasi yan ang uso ngayon, di ba? Bakit habang nag-iisip ka pa lang at nagbabalak ka na magkaroon ng negosyo someday, bakit hindi mo na i-build ngayon pa lang yung brand mo? Ito yung pakikilala mo sa tao kung ano yung mga values mo, kung ano yung mga passion mo, kung ano yung mga mission mo sa buhay. Mag-start ka na ngayon. And what a better way to start ngayong 2025 sa YouTube kasi talagang sinusuportahan ng YouTube ang mga small-time creators. So, gawin mo na ngayon dahil as time pass by, kailangan ma-acquire mo na yung skill kung paano magsalita sa harap ng camera o kung paano mag-create or ano yung mga ideas mo na ituturo sa YouTube or i-share sa mga audience mo. Kaya why not, now pa lang, simulan mo na mag-create ka na ng account at mag-post ka na mag-post sa channel mo ng mga videos kung saan habang nagpo-post ka, nahahasa ang mga skills mo sa pagsasalita, sa pag-perform ng mga ideas, and then i-express mo yung mga ideas. It's a skill na kailangan para mag-connect ka sa mga audience mo. Kung sino man yung mga sa tingin mo magiging customer mo in the future. O di ba? So, pagdating no, i-launch mo na yung business mo, may brand ka na, kilala ka na, may mga audience ka na, at may mga potential customers ka na, di ba? Kasi lahat naman ng business ngayon kailangan may online presence eh. Kaya kung nagbabalak ka na magtayo ng negosyo someday, ito na, mula mo na ang pag-create ng YouTube channel. Of course, hindi lang long form videos. Pwede ka ring mag-start sa mga short form videos. But for the purpose of this video, pag-usapan lang natin yung long form video ng YouTube. Number 2, bakit dapat ngayon ka na magsimulang mag-create ng YouTube channel is to augment your income, madagdagan yung income. Hindi man ngayon, pero as time goes by, pwede kang mag-build ng iyong audience. At pagka marami na yung mga audience mo, pwede mo nang i-monetize yung YouTube mo. So that's one way kumita ka sa AdSense sa YouTube. Of course, it's not an overnight success, diba? Kailangan mo ng patience, kailangan mo ng tiyaga, at kailangan mong matuto talaga. Kung pursigido ka, kailangan wag kang mag-give up. So, this is like more of a long-term goal na pag tayo muna na, hindi ka na nagtatrabaho, matanda ka na, at least pwede ka pa rin mag-post ng video, di ba? Pwede mo pa rin i-share yung mga knowledge mo, yung mga karanasan mo, yung mga advice mo. Pwede ka pa rin mag-post kahit na mahina ka na, di ba? So, it's a good future source of income. Kasi hindi lang naman monetization ng YouTube ang pwede nating pagkakitaan. Alam nyo,
ang mga YouTubers ngayon, ang daming-daming mga sources of income or avenues to earn income sa pag-YouTube nila. First of all, you can earn income sa mga AdSense, yung bayad sa'yo ng YouTube per views, di ba? At second, pwede kang, mag-promote ng sarili mong mga products, pwede kang mag-affiliate marketing, pwede ka ring tumanggap ng mga sponsorship deals or mga brand deals na ipopromote mo sa YouTube channel mo, tapos babayaran ka ng mga brands or mga companies. Or pwede ka naman mag-offer ng mga courses, pwede ka ring magbenta ng mga e-books or mga PDF or mga digital products. There's just so many ways. At ngayon ata may YouTube store na kagaya ng TikTok store. So, there are so many avenues to earn money from YouTube. Kaya, kung ako sa inyo, umpisahan nyo na kasi palaki ng palaki pa ang market ng YouTube. Billions and billions of people are coming on board para mag-consume ng mga content sa YouTube. Isa ka na ron, consume lang ka na lang ng consume, buod ka lang ng nood ng YouTube. Why not? Ikaw naman ngayon ang mag-create, di ba? It's time to create. Stop consuming and start creating. Number 3, to give back to the world. Siyempre, mga 40s and 50s na tayo, or if you want, mga 60s, of course, ang dami-dami na nating naranasan sa buhay natin, no? Ang dami nating mga lessons na natutunan, ang dami na nating mga mistakes na nagawa at we learned from them. Ang dami nating pwedeng i-share sa especially mga kabataan, ang YouTube consumers, ang daming mga kabataan, di ba? At ang mga lumalaganap na mga values ngayon ay mga galing sa mga kabataan. Kasi bakit? Kukonti lang ang mga content creators na kagaya natin mga 40s and 50s and 60s kung saan punong-puno tayo ng mga lessons, mga advices at mga wisdom na tinatawag. So, kaya dapat hikayatin pa natin ang mas maraming mga kagaya natin na may mga edad na may mga precious wisdom to give to the world na mag-onboard na sa pag-YouTube. Kasi kailangan na marinig tayo ng mundo, kailangan marinig tayo ng mga kabataan, kailangan ang dami nilang pwedeng matutunan sa atin kung magsasalita lang tayo at ilalabas natin yung mga kaalaman natin, di ba, sa YouTube media. So, kung ikaw ay isang passionate na tao, may interest ka, may mga expertise ka, or may mga cause ka na gustong i-promote, kagaya ng halimbawa ng faith in God, o kaya gusto mong i-promote ang mga healthy living, o kaya yung mga protect the nature, yung mga yan. Alam ko, ang bawat isa sa atin merong parang passion na gusto nating isigaw sa mundo, di ba? So why not do it now? Create a YouTube channel to tell the world what you have or what you know or what you have experienced in the past. Kasi marami talaga kapupulutang aral kung tayo, mga experiencado na at mga may wisdom na, may mga puting buhok na, kung tayo ang mag-share ng ating mga experiences. Ang dami kaya nilang matututunan sa atin. Kaso hindi, alam mo ngayon, sa YouTube content creation, big percentage na mga nag-create ay mga kabataan. So, kaya yun yung mga values na natutunan ng marami, mga bata pa sa kanila. Kasi sila ang napapakinggan ng mga audience na mas bata pa sa kanila. Pero kung marami sa atin na mga may edad na at may mga experience na at may punong-puno ng kapupulutan ng aral ang magsasalita at mapapakinggan sa YouTube, napakalaking tulong nun sa humanity, no? Kasi ang dami natin talagang values na napakahalaga na hindi na naitutuloy sa next generation. Kasi yung mga bata hindi na nakikinig halos sa mga parents nila. Saan sila nakikinig? Sa social media, sa
sa online, sa mga forums, sa mga na puros kabataan, mga values ng kabataan ngayon, mga modern principles ngayon, ang mga natututunan nila. Paano na lang yung mga gusto nating mga values na gusto nating ilipat sa next generation, di ba? Paano na lang yun mawawala yung kagaya ng faith in God, kagaya ng value sa purity or kalinisan or yung mga traditional na values na gusto nating i-uphold para sa next generation. Tayo lang, kaya dapat tayo ang magkaroon ng media or a way to express ourselves para malipat yung mga values na yon sa mga kabataan at sa mga I'm sure ang laki ng may contribute natin sa next generation kung magsasalita lang tayo at ilalabas natin lahat, expose natin lahat sa camera or sa video ang mga nilalaman ng ating utak, ng ating isipan at ng ating kalooban. Number 4, kailangan natin magsimulang mag-YouTube channel para sa kalusugan ng ating mga utak. Napakaganda nito para ma-exercise at maging active ang iyong pag-iisip kung magkakaroon ka ng YouTube channel. Biro mo, mag-iisip ka kung ano i-content mo, mag-aaral ka ng mga bagong skills, mag-iisip ka talaga kung papaano mo i-apply yung mga creativity mo at kung papaano mo i-share yung mga kaalaman mo sa mga madlang people, di ba? So, yung gamit lang ng muscle mo sa creativity mo at saka sa pag-perform mo ng mga ideas sa brain mo ay napakalaking exercise yun para sa utak mo. To prevent what? To prevent brain degeneration, kagaya ng mga Alzheimer's, dementia, yung mga ganun. Kasi ginagamit mo lagi, di ba? At saka kung masaya ka sa pag-create ng mga content, ang laking tulong kaya nun sa psychological health ng isang tao. Kaya kung ako sa inyo, lalo na pag sinishare mo yung passion mo, no? Halimbawa, YouTube creator ka na for cooking, mga nagluluto, or nag-share ka ng mga recipes, o kaya gardening, o kaya nag-share ka kung paano mag-decorate ng bahay, na nasisiyahan ka habang nag-share ka. Ang laki kayang bagay nun. Kasi karamihan sa atin sa yung matatanda na mga nakaupo na lang, nakikialam na lang sa mga buhay ng mga apo nila, o kaya ng mga anak nila, o kaya ng mga kasambahay nila. Kasi wala na silang magawa, lahat pinapanood nila, lahat kinikriticize nila. Ganun yung mga nangyayari usually sa mga matatanda. Kumbaga idle na sila, wala na silang mga pinagkakaabalahan pa. Yung mga utak nila kung ano-ano ng mga pinag-iisip, nagiging insecure na, nagiging parang nawawala na sila ng confidence, nawawala na sila ng value sa sarili nila. Pero kung ikaw, habang tumatanda ka, nag-i-enjoy ka sa iyong passion, nag-i-enjoy ka na, na marami kang natututunan, nag-i-improve ka pa rin, nagkakaroon ka pa rin ng mga achievements, nagkakaroon ka pa rin ng mga, ways to celebrate your achievements and everything that you have learned or any rewards na nakukuha mo sa pag-YouTube mo, nakaka-boost yun ng moral para sa isang mga kagaya nating mga, oldies but goodies. If not now, in the future, di ba? Lahat naman tayo tatanda. So, I'm sure makakatulong yun sa pag-slow down ng aging mo physically, mentally, and emotionally, at magiging masaya tayo. Ma-enjoy pa natin yung mga apo natin, ma-enjoy natin yung mga anak natin, na masaya tayo, hindi tayo palasakit. Lalo na kapag halimbawa yung YouTube channel mo, mag-share ka ng mga travel adventures mo, napaka-active nun, di ba? Lalo ka pang ma-encourage na gumalaw, lalo ka pang ma-encourage na mag-explore at gawin ang mga bagay na laging natin ginagawa. Hindi yung nakaupo na lang tayo, wala na tayong mga challenges para sa mga utak natin. Ay nako,
napakalaking contribution or benefit ang pag-YouTube channel sa iyong brain health at saka sa iyong appearance at saka sa iyong confidence. Kagaya ngayon, ako lang mag-isa dito sa bahay, yung anak ko nasa school at yung asawa ko, syempre nagtatrabaho. Pero feeling ko parang may kasama ako. Feeling ko parang may kinakausap lang ako, ganun. Kasi iniisip ko na kayo yung kausap ko, di ba? Ini-imagine ko na may kausap talaga ako. So, yung natitrick yung brain natin na we are actually conversing with someone, di ba? So, magandang outlet yon na magandang ano yon sa pag-express ng sarili mo, di ba? Actually, habang nagkikwento ako or nagsasalita ako, I learned something about myself too. I reflect on what kasi yung iba hindi ko naman script basta na lang sinasabi ko kung gawa impromptu speaking. So minsan hindi ko na I was surprised kung bakit ko sinabi yon, parang gano'n na tama naman, pero I will not learn about it until i-subject ko yung sarili ko sa ganitong take ng video, impromptu video. So may outline lang ako, tapos sinusundan ko lang yung outline para yun ang aking maging framework sa pagsasalita. O di ba? Napakalaking exercise yun para sa utak ko. Ikalima, build your community. Yes, kasi dito sa YouTube, napakaraming tao ang pwede mong makasalamuha. Well, online, hindi physically though. Kasi yung mga interesado sa mga i-share mo, yun ang magiging community mo Lalo na pagka nag-comment sila or nag-share sila ng sarili nilang mga experiences o kaya nag-comment sila na sabihin sa'yo yung mga problema mo or maghumingi ng tulong sa'yo, ng advice. Later on, magiging community mo na sila Ganon din yung mga creators na kaparehong interest mo, di ba? Parang you are going to discover your own tribe na akala mo ikaw lang mag-isang dumadaan sa mga ganung mga sitwasyon sa buhay, di ba? Later on, makikita mo na ang dami pala na kagaya mo who are going through the same situation or challenges. So, over the time, magkakaroon ka ng isang community na hindi mo aakalain na posible pala. Kasi, nasa ibang mga bansa or nasa ibang culture, iba yung kanilang nationality or ano. Over the time, madidiscover mo na ang dami palang mga tao na kapareho mo ng vibe or ng interest or ng passion or, di ba, napakagandang way yon para tumanda ka gracefully, yung marami kang community. Kasi in the past, parang, yung mga matatanda, we advise them to have their own, other social community like sa church o kaya sa mga barangay. Napakaganda para sa kanila yon. Sa panahon natin, hindi lang yon ang posible. We can also have our community of our own, a tribe of our own, dito, over the internet, sa online na community. It's such an opportunity na tayo meron, yung mga matatanda in the past wala. So, why not grab that opportunity? Kasi napakaganda yan para to enrich our existence here on earth. Yung pagiging human natin, mai-enrich yung experience natin dito sa mundo, mai-enrich dahil sa community where we are in. Lalo na of course, pag positive yung community, I'm sure marami kang mai-contribute at marami ka rin ma-receive na mga values sa pagkakaroon ng isang community dito sa pag-YouTube mo. Number 6, I don't know if it will apply to all of you, pero alam ko yung iba sa inyo, mga Christians o mga believers ni Lord, at napakahirap para sa atin na mag-share ng ating mga ng ating faith at ng ating
pananampalataya kay God, physically, di ba? Minsan nahihiya tayo. At saka, over the years, nagbabalak tayong laging, okay, mag-share na ako ng gospel, mag-share na ako ng gospel. Pero we have not really done it the way we should as ambassadors of Christ. Ngayong 40s and 50s na tayo, this is the time to serve the Lord. This is the time na we prepare to be with the Lord, di ba? So, this is the perfect time na we serve Him. This is the perfect time na paglingkuran natin siya. So, kailangan tayo ni Lord. He wants to partner with us para mapakalat yung kanyang kingdom, mapakalat yung kanyang gospel, mapakalat yung kanyang message of salvation. So, kung ikaw, Kristiyano, at hindi mo pa nagagawang paglingkuran ang ating Panginoon sa pag-share ng gospel, this is your time. This is the perfect time kasi lahat ng tao nakatutok sa YouTube. Hindi na nga ginagamit ang TV. Lahat ng eyeballs, kahit anong lahi, nasa YouTube. And what a perfect medium para i-share mo ang iyong pananampalataya. Para i-share mo ang salvation na ino-offer ni God para sa atin. Para i-share mo yung gospel about Jesus Christ. About bakit namatay siya sa cross at bakit, by accepting Him as our personal Lord and Savior, ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. This is the perfect time to share that to people. Lalong-lalo na ngayon, darkness is abundant. Ang dami nangyayaring masama sa mundo. At parami na ng parami yung mga masasama, di ba? Masasamang nangyayari sa mundo. Because we are in the last day. So, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nasa 40s and 50s, I'm sure na lumipas ka na rin sa last of your youth at nandito ka na sa time na, gusto ko naman pagsilbihan si Lord. Gusto ko naman ibuhos ang aking kalakasan, natitirang kalakasan sa paglilingkod kay God. So, this is your perfect time. Mag-YouTube channel ka na. This is a way to speak to the world about your faith. Diba? So finally, we've reached number 7. Bakit ka kailangang mag-YouTube channel kung ikaw ay 40s, 50s, or 60s? Is to leave a legacy. To leave a legacy to your kids, to your grandkids, to the world. Diba? Kasi pag nag-YouTube ka, nado-document mo yung, halimbawa, it's a lifestyle video, yung mga kine-create mo, nado-document mo yun. Biro mo, how precious it is for your family na sabihin natin, kung wala ka na, mapapanood ka pa rin. Nado-document mo yung mga laman ng utak mo, nado-document mo yung mga kung paano ka magsalita, yung mga values mo, yung mga principles mo, yung mga passion mo, nado-document mo, na kahit na siguro hindi ka pa na-meet na mga magiging apo mo or mga anak na magiging apo mo, hindi ka na-meet. Pero pag pinanood nila yung video mo, para ka na rin nilang na-meet, diba? Para ka na rin nilang nakasama, mabuhay. Kasi gumagalaw ang video Para ka nagsasalita. Pag papanoorin ka nila, parang sila yung kinakausap mo. O diba, napaka-profound kung iisipin mo. Kung meron kang video, hindi ka man, for example, hindi ka man naging viral, hindi naman, kahit hindi umabot yung audience mo ng, na kasing dami ng gusto mo, at least, at the end of your life, meron kang legacy na maiiwan na napaka-precious para sa mga anak mo. Niisip ko, biro mo, mapapanood ako ng mga anak ko kahit wala na ako. Kahit na, video lang, pwede nilang ulit-ulitin para marinig nila yung boses ko, para makita nila kung paano ako magsalita, paano ako, yung mga values na shinare ko sa mga videos ko, maririnig pa rin nila. Paano kung, halimbawa, cooking video yung mga sinishare mo, di ba?
Malalaman kahit ng mga apo mo, yung mga sikreto mo kung paano ka magluto. They can duplicate the way you cook. At, maipasa pa rin nila sa mga apo-apo nila. Imagine kung gaano ka effective yung legacy na ganun. Kung hindi ka gumawa ng video, saan nila makukuha yung mga ganong recorded videos? Saan nila makukuha yung mga ganong memories? Wala. Kung hindi ka creator, puro mga picture lang halos yung mga pinapost mo sa social media, sa mga Facebook, halos puro mga pictures lang, di ba? O kung may video, maliliit na makiikli lang. Hindi kagaya nito sa YouTube, talagang hours na nila papanoorin. Ikaw. Di ba? Napaka profound nung iyong legacy para sa kanila. Hindi lang ngayon, kundi sa susunod pang mga henerasyon. It's a legacy. And it's a testament. For example, you've shared God's faithfulness dun sa mga videos mo. Na isingit mo yung mga faith mo, yung mga lessons na natutunan mo, yung intimate relationship mo kay God, na i-share mo sa mga videos mo. Di ba para ka na rin nag-witness at nagpatotoo sa mga apo-apo mo. Kahit patay ka na, nag-testimony ka pa. Yun pa maganda. Hindi lang, sa mga pamilya mo to, paano kung sa mga ibang tao? Kahit wala ka na, yung mga message mo about God, nakakatulong pa rin sa ibang tao, natatouch pa rin yung mga buhay ng ibang tao. Di ba, napaka-touching naman nun, di ba? Kahit na hindi ka naging viral, habang nabubuhay ka, paano kung in the future, i-push pa rin ng YouTube algorithm yung mga videos mo. Di ba? May na-touch ka pa rin ibang mga tao. Kahit na never ka nilang na-meet. What a service to God. What a glorious way to serve God. Ganun. Kaya, hindi man matupad yung mga paglago ng negosyo mo, if ever, God forbid, or hindi ka man naging successful YouTuber. Pero kung ito mangyayari, yung legacy na may iwan mo ay magiging, valuable para sa buhay ng ibang tao, isa ka na ring successful na matatawag, di ba? It's a job well done, ika nga, after you've lived your life. So, kaya talagang mag-YouTube channel ka na rin. So these are the 7 reasons why you should start your own YouTube channel. So if you like this video, please don't forget to click like, subscribe, and share this video sa mga iba pa niyong kilala na sa tingin niyo makakatulong to. Thanks for watching, and this is Mommy Jane saying the best is yet to come.